Good day guys! So, welcome sa aking YouTube channel. So, for this video, ang ating lesson is polynomial interpolation. So, meron tayong tatlo na ito, ang polynomial interpolation, yung Lagrange polynomial interpolation, tsaka Newton's divided difference method. So, ito yung for this video, ang uunahin natin is si polynomial interpolation. So, let's start. Okay, so ito ang ating given. Meron tayong x tsaka f of x, 1, 5, 7, 10, negative 25, and negative 14. Ang pinapahanap sa atin is si f of 3. Okay, so baba ko lang konti. Ngayon, first things first, ilan yung x value natin? 1, 2, 3. So, dapat meron tayong tatlong variable dito na a, b, and c. So, nakadepende dito kung ilan yung magiging variable natin. Okay? So, gagawin muna natin is ganito, f of x equals ax squared plus bx plus c. Ngayon, kung for example lang, magkaroon dito umari 15. Ganyan. Okay, sorry. 15. Ayan. For example lang, magkaroon ng another, edi 4 na. Magkakaroon pa tayo dito ng d plus d. Tapos ito magiging x. Tapos ito squared na. Tapos ito, cube na. Okay? Pero hindi naman ito yung case sa ating problem. So, i-erase na natin yan. Okay? So, first step, lahat ng value ng x, which is ito, isa-substitute natin dito sa x. Okay, sa lahat ng x dito. Okay, so 1 squared is a plus b. Okay, kasi 1 lang naman yung sinubstitute plus c. Okay, equals kung ano yung nandito sa f of x, yun yung i-equals natin, equals 10. Okay? Kasi ito yung formula eh. F of x equals ax squared plus bx plus c. Okay? So next, substitute yung 5 sa x. So magiging 5a or rather 25a. Sorry. 25a plus 5b plus c equals to negative 25. Okay. So, last is isa-substitute na natin tong si 7. Okay. So, 7 squared is 49. 49a plus 7b plus c equals negative 14. Okay, so nagets ba? Ngayon, since meron na tayong ganito, pwede natin siyang gamitan ng matrix. Pero hindi na natin siya gagamitan kasi pwede natin siyang i-shortcut sa calculator technique. Ngayon, for example, tulad nung example kanina, 4 yung naging x natin or yung variable. Sa mga kasyo kasi, hindi tayo makakasolve or makaka-shortcut ng 4 variables. Pero sa canon, I think meron hanggang 4 unknowns. Pero sa kasyo, hanggang 3 unknowns lang yung kaya. So, paano gagawin pag ganon? Remember yung mga lessons sa numerical solutions to CE problems nung prelims? Yung iba't ibang methods like yung LU decomposition, Gauss-Jordan, Gauss elimination, yun yung gagamitin natin. Okay? Pero for this case, since 3x3 matrix lang siya, no need. Okay? So, punta tayo sa ating calcu, tapos mode, 5 for equation, tapos XYZ number 2. Okay? So, i-plug in mo lang lahat ng coefficient ng bawat variable. Okay, so 1, 2, ay 1 din. Tapos 1,
Tapos yung D is 10. Then, okay, 25. Tapos, 5, 1, and negative 25. And last is 49, 7, 1, and negative 14. Okay, equals. So, ang value ng x natin is 2.375. Haba ko lang konti. Okay, 2.375. Value ng x, 2.375. Ang value ni y, equal ulit, negative 23. Negative 23. And ang value ni z is 30.625. Z equals 30.625. Okay, ngayon na may value na tayo netong x, y, and z, babalik tayo dito sa ating first. Ang x, y, z natin is equal sa a, b, and c. Okay, a is equal sa x, b is equal sa y, c is equal to z. Okay, so ngayon ipa-plug in natin tong value nito dito, tas value nito dito, tas value nito dito. Okay, so ang magiging equation natin ngayon is 2 point, wait, erase muna natin, nakalimutan natin, f of x, bigyan ko lang ng boundary, tapos baba konti, yan, f of x is equal to 2.375 x squared minus 23 x plus 30.625. So, yan yung ating equation para sa polynomial interpolation. So, ano ba yung hinahanap dito? F of 3. So, yung number 3. Okay, so i-substitute natin. F of 3. Papalitan mo lang lahat ng x into 3 equals 2.375 times 3 squared minus 23 times 3 plus 30.625. Okay, so ang f of 3 natin is equal to, okay, plug in natin sa calcu, mode 1, 2.375 3 squared minus 23 times 3 plus 30.625 equals. So, ang value ng f of 3 natin is negative 17. Okay? So, yun yung ating final answer. Okay? So, madali lang, di ba? Pag 3x3 matrix, madali lang siya. Pero pag more than 3x3 na siya,
gagamitan na natin siya ng mga Gauss-Jordan, Gauss elimination, LU decomposition, ganon. Okay? So, yun lang guys. Sana natuto kayo sa aking video lecture for today. Thank you for watching and stay safe.